I don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. So ito muli ang inyong lingkod Batang LU. And guys, nako, kagabi lang may nangyari pong hindi maganda po sa area ng Bicol, lalong-lalo po sa Albay, kung saan ay naging sentro ng lindol. And sakto naman, sakto naman guys, may mga nakapag-upload na pala na meron din palang apektado rin pala hanggang sa Daet. Medyo sabi na natin mga 3 to 4 hours siguro ang biyahe, no? Mula Albay hanggang Camarines Norte. Pero of course, hindi naman ganun kalayo yon. Kaya sigurado, maapektuhan pa rin ang bandang Camarines Norte, ano? And yun na nga at nakapag-live din itong si Viancy guys. At nasabi nga niya sa kanyang live na nagkabitak-bitak daw yung bahay po niya, ano? Grabe. So, ingat po sa lahat po, guys. And hindi naman po natin gusto na may masaktan sa kahit sino man dyan, mapa-antay-kalingap man yan o kalingap, basta tao, no? Eh, wala tayong gustong masaktan. So, ingat-ingat po tayong lahat palagi, ano? And meron tayong ihiramin na video, guys. Itong video ni Kalingap Super Mario. So yan guys, at doon ay na-capture niya mismo yung video ni Viancy. So pakinggan po natin. Bago tayo tumuloy-tuloy doon, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Enda Vlogs and Kalingap Rob. So yun guys, and mega love shoutout din sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers. So let's go! Ayan na, parinig natin. Ito medyo malakas to. Ang daming naging bitak po pagka dito sa amin. Ayan o, malinaw yan ha, sinasabi niyo. Ang daming bitak. Isa pa, isa pa. Pakinggan ninyo. Anyway, nag-try po akong puntahan yung live ni Viancy, kaya lang medyo nainip po ako kasi medyo putol-putol po kasi, tsaka hindi mo nakikita kung nandoon pa siya or not. Kaya hiniram ko na lang itong video ni Kalingap Super Mario. So, shout out sa'yo dyan, bro, no? Pairam mo na ng video mo. So, tuloy. Ayan. Pakinggan ninyo ha. Maraming bitak. Grabe, ano? Yung kaila Dr. Love, wala naman daw. Kasi nag-live ito. Uy, buti pa yung sana all, no? Kung kinibiyansi guys ay nagkanda-bitak-bitak nga daw yung bahay nila, ay sabi ni Super Mario, nag-live din daw si Doc Lab. At wala naman daw crack, wala naman daw bitak yung bahay niya. Abay, sana all, no? So, anyway, hindi pa naman po natin nakikita kung ano yung sinasabi ni Biancy na nagkanda-bitak-bitak kasi hindi natin sure kung talagang crack ng buong hollow block or buong dingding or yung mga plastering. Yun po guys, no? So, tuloy natin to. Dr. Love. Tagal Pakinggan lang natin. Kasi bihira siya nagsasalita eh. Yun lang. Oo nga po Kaputol-putol. Yun. ang daming naging bitak po pagka dito sa amin. Malinaw. So yun, at sa wakas narinig ko rin guys na ayun, maraming naging bitak po dito sa amin. Yun po yung pagkakasabi ni Biancy po, ano? And hindi natin nakikita Walang picture, walang video, kung anong itsura. But anyway, kahit ano pa man yan, kailangan mag-ingat pa rin, no? Lalong-lalot may mga maliliit na kapatid pa yan si Biancy. So, basta ingat lahat po ng mga taga Bicol na kababayan po natin, ingat po kayo and mag-pray lang po, ano. And yun nga, natatakot daw sila sa aftershock. Ang aftershock kadalasan hindi naman din ganun nakalakas po, ano. Kaya lang nakakatakot pa rin, di ba? Ang pag sinabi kasing lindol, talagang scary talaga yan, guys. Scary talaga, no?
Bitak-bitak. Takot yan. Grabe. Hmm. Ingat Naranasan din po kayo dyan sa mga naano ng lindol. mo, di ba? Naranasan ko na yan lindol dati sa lugar namin. Yung lindol sa Bohol dati. Ay, nakakatakot. Diyos mio, garapon. Anyway guys, yun at napakinggan po natin ang pagkakasabi ni Biancy na maraming bitak sa bahay po nila. Ano? And try din po natin pakinggan itong sasabihin ni Dr. Lab kasi parang magkaiba sila po ng statement po. Ano? And anyway, pakinggan pa rin po natin kasi nag-live din si Dr. Lab. So, ito. Mas Kaya nga Doc Lab kasi delikado sabi ni Bian kasi sa live. Yun nga sinasabi sa live. Sa live sinabi ni Biancy na nagbiyakan po lahat ang mga lublak. So yun, ang sabi ni Dr. Lab, nagbiyakan po lahat ang hollow block. Naku, matindi yun. Matindi yun guys. Kapag ka nagbiyakan lahat ang hollow blocks, talaga ibig sabihin, naghiwalay-hiwalay na. Sana naman hindi naman ganun. Kumbaga kung nagkaroon ba ng crack, huwag naman sana yung umabot sa point na nagkabitak-bitak na yung buong hollow block, no? Kasi pagka ganun, wala na silbi yun. And so yan, tuloy po natin ito. Yung kanilang taas ay mukhang wala ng silbi. Uy, grabe. So yun guys, no? At ibig sabihin, sabi ni Dr. Lab, yung itaas ay mukhang wala ng silbi. So ibig sabihin, yung pinaka second floor po siguro, ano, ay wala ng silbi. Pag sinabing walang silbi, ay hindi na usable. Kumbaga, hindi na siya, ano, pwedeng gamitin. Ay, matindi ito guys. Kumbaga, kailangan ma-check yan, no? Kasi delikado po yan. Baka bigla na lang gumuho. Yun ay kung totoo ang statement ni Dr. Lab. Kasi wala pa naman po na tayong nakikita, di ba? So, yun lang. But anyway, totoo man o hindi, kailangan na mag-ingat pa rin palagi, ano? So, yun guys, grabe. Matindi ito. Ay, nako. Sayang pera. Sayang pera. Tinipid. Yun. Sayang daw ang pera na pinampatayo sa bahay, no? Tinipid. Tinipid daw, guys. So, alam nyo na, ibig sabihin ni Dr. Labs, kung sino pinatatamaan niya, wala nang iba kundi si ano, no? Grabe naman yan, tinipid. Hindi naman siguro. Ano yan? Kasi di 4 hollow block tapos walang beam. Walang beam kasi yan. Yung parang ang alam ko, walang beam yan. Wala ba? Di ba? Wala ba? Ewan ko rin. Hindi rin ako mahusay sa construction, guys. Kaya, siya yung nakakaalam siguro. Kaya siya yung nagsasalita, no? Kaya nag 5.7, gumalaw ang ano. Di na bagyo ngayon ang problema. Lindol. 5.7 ba? Ang nasagap ko naman sa PVOLCS, sa Philippine Volcanology po, ano? Official na website po ng sa Pilipinas ay sa mismong pinakasentro ng lindol ay 5.3 lang. Mas malakas ba sa Daet? Sa Albay ang pinakasentro, 5.3. So yan guys, magnitude 5.3 earthquake. 24 kilometers from Tabaco City, Albay. So yan, mag-alas 10 ng gabi, kagabi. So yan guys, basta kapag kalindol, talaga nakakatakot po talaga yan. So, ingat-ingat. Maganda yan, ipag-iba. Naku, mukhang pag giniba yan, wala nang silbi yan. Pwede namang ipag-iba kasi mayaman naman po yata yung mga sponsors. Kung gusto nilang baguhin, mga rich kid naman po yata. No? Decision na po nila yan. Lahat yan. Wala naman silbi, wag kang gumawa issue. Ha? Ba't ako gagawa ng issue? Ni Biancy nagsabi, bumiyak-biyak ang bahay nila. Hindi ka kasi nanood. Sabi ni Biancy, maraming bitak. Yun po sa live niya guys. Pero hindi naman sinabi ni Biancy na nagkabitak-bitak ang mga hollow blocks. No? Kasi
Pagka ano, minsan yung ang nakikita lang natin yung pinakapalitada, yung plastering, which is normal na minsan eh nagkakabitak talaga yan. Kahit sa sobrang init minsan ay nagkakaroon ng bitak, no? Pero pagka sinabing yung hollow block mismo, ibig sabihin tumagos na yun, wala na, hiwalay na, no? Anyway, si Doc Lab naman po nagsabi nun, guys. Pabuldos lang. Grabe, ano? Mga Baka yun ang next suggestion. project ko. Pagkatapos Uy! simbahan. Matindi. So, yun. Mukhang yun daw magiging next project ni ano, ni Dr. Lab pagkatapos daw yung simbahan. Huwag ka naman ganyan. Masyado mo nang minamadali yung pwede ka naman mag-project ng iba, no? No? Hindi ko alam kung ano itsura ng bahay nila. Ayun. Sabi, siya na rin mismo ang nagsabi, guys, na hindi niya alam kung ano itsura ng bahay nila. Pero kanina ay meron po siyang sinabi na nagkabitak-bitak ang mga hollow blocks. No? So, yun lang. So, yun lang naman po, guys. Eh, mahirap magano ngayon. Ah. Pero sila ay takot daw baka mag-aftershocks. Talagang meron yan. Kaya lang minsan yung mga aftershock halos hindi na maramdaman. Pero nakakatakot pa rin. Basta sinabing lindol. Naku, wala talagang ano dyan. Talagang nakakatakot. Wala ka kasing ano eh. Kapag sinabing lindol, wala kang masusulingan, wala kang matatakbuhan. Talagang kahit saan ka pumunta, saan ka tumakbo, damay naman po lahat dahil sa ilalim ng lupa nagmumula yung pagyanig, di po ba? Anyway, yun guys ang ating update tungkol sa lindol kagabi. And puntahan naman po natin guys yung burol ni Kuya Robin dahil si Dara ay nag-request na sumama kina Kalingap Prab para syempre respeto dahil si Dara nga po ay parang si Kuya Robin ang sa kanya, naka-scout bago niya ipasa kay Kalingap Prab. So, yan po guys. So, tingnan po natin kung ano yung mga pangyayari. So, ito. Grabe. Asan sila ano? Nagbabakal yung panira. Ba't kayo lang nandito? Asan si Arman Jud? Nagbabakal yung panira. So, dito na. Grabe guys, nakakalungkot no. Dalawa lang silang bata na nagbabantay sa sa bangkay ng tatay po nila. Parang oh my God. Malungkot. Ang lungkot ng aura. Si Dati Rodrigo. Kita niyo na? Kailan dumating? Kahapon lang. Kahapon. Pero napansin ko lang guys, yung mga bata po, mga anak ni Kuya Robin, parang ang nila, napaka-strong. Kasi sa video hindi ko lang alam kapag off-cam na kung sila ay talagang madalas mag-iyakan. Pero kapag nasa video po sila guys, parang lang, normal lang sa kanila. Siguro nga ay hindi pa umaano sa isip po nila na wala na yung tatay nila. Siguro dahil marami pang tao na nagpupunta sa kanila. Pero malamang pagdating ng araw na sila-sila na lang ang may iwan dyan, ay doon nila mararamdaman yung yung absence ng tatay po nila at doon sila makakaramdam ng talagang totoong kalungkutan. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Dito rin pala sa pinagawa nating bahay. Dito rin pala siya yung burol. Sino Dara? Tingnan mo na Dara. Ayun, si Dara. Ha? Di ka natingin? Di ka natingin? Naiyak na lang. Grabe, ayaw tumingin ni Dara guys sa bangkay, no? Actually, meron mga ganyang tao kasi parang ako dati, no, medyo bata-bata pa ako, ayoko talagang tumingin. Ayoko tumingin sa bangkay guys kasi alam mo, parang ang tagal mawala sa
sa isipan ko yung itsura and hanggang makauwi na ay ini-imagine ko pa rin hanggang sa pagtulog dala-dala ko at yun. Kaya dati hindi rin ako natingin. Hanggang sa paunti-unti na ano ko rin, na nai-adjust ko rin yung sarili ko. Dara. Kala ko gusto mo makita for the last time. Hindi ka natingin sa bangkay. Okay. Senti na si Dara, Ate guys. Robin, grabe. Namimiss ko na yung boss niya. Tuwing nandito tayo, salubungin niya tayo. Kumusta? Palagi siya nakaganito sa atin. Ay, ako. Where's Arman dyan? Si Arman dyan nasaan? Hindi pa yung pagkain. Yung mga bata, sobrang babae. Hindi ka lang sila, pinabantay ng papa nila. So, ano Dara, okay ka lang? Hindi siya makasili. Upo ka dito. Upo ka dito. Sige na. Alam kong mabigat sa damdamin mo kasi ano yung sabi mo kanina, di ba? Magbablog sana sa'yo si Kuya Robin bago siya maaksidente. Okay. Papunta pala Kaya naman pala guys, kaya naman pala ganun yung pakiramdam ni Dara. Na parang umabot siya sa point na parang nagigilty nga daw siya. Pero dapat nga ba siyang mag-guilty? Sa tingin ko naman guys, hindi siya kailangan mag-guilty, di ba? Kasi wala namang may gusto na mangyari yan. And yun nga lang, sa kasamang palad ay inabot ng paninigas po yata si Kuya Robin habang nagdadrive kaya nangyari po yung ganun, no? Pero si Dara guys, apektado. Parang gusto niyang sisihin yung sarili niya, pero dapat hindi, no? Dapat hindi. Marami siyang mga gustong sabihin, kaya lang hindi niya masabi. Kaya ganyan siya, no? Dara. Ate Robin, on that time. Nakatulog naman kayo? Ano dun? Ha? Nakatulog naman kayo na maayos? Anong ginawa mo nung unang mo nakita si Tate Robin? Grabe yung epekto kay Dara. Oh, dito ka na pala. Kasaan si ate nyo? Nasa hospital po. Hospital? Miss na miss na po. So yun, yung pinakapanganay po nila, siya naman yung nagbabantay sa nanay po nila, no? Kay Ate Pia, doon sa hospital. So, grabe. Huh? Miss na miss na po siya. Naminis mo sa papa mo? Nakakamiss yung boses ng papa mo, no? Yung kakulitan niya, no? Grabe. Ibang-iba na itong bahay nito. Pag ganito, si Tate Robin. Pa, gabayan mo po kami kapag may problema kami. Huwag niyo po kaming pababayaan, lalo na po si Mama. Namimiss po kita, Papa. Yung ginawa ng unang kitaan kay papa mo na ganito. Tinignan mo? Tinignan mo kagad? Yung pagkarating, tinignan mo kagad? Opo. Nalungkot po ako kasi dati po, nakaupo lang po siya, nakahiga lang po siya sa sofa. Ngayon po, nandiyan na po siya nakahiga. Aray. Ang parang tumatagos sa ano yung sinabi ni nung anak ni Kuya Robin guys. Dati sa sopa lang daw nakahiga. Ngayon sa kabaong na. Grabe, no? Pero ang titibay po nila, walang umiiyak talaga. Alata namang nalulungkot sila. Pero matitibay sila. Bilib ako sa mga batang ito, guys. Sakit pakinggan, no? Dati sa sopa lang nakahiga. Tapos saka andyan na siya ngayon nakahiga. Meron bang dito? Natag kayo Dito pa kami. Pagkayarap nyo wala man si Tate Robin. May mga tao pa rin nandito para sa inyo. Okay? Sila Kuya Bal, si Lola Bal nyo, Kuya Rab nyo. Pati mga susuporta sa inyo, mga supporters.
ano, sana yung last wish ni Tatay Robin para sa inyo is matupad, ano? Yung makarating kayo sa India, di ba? Yun ang huling kahilingan niya. Opo. Actually guys, matagal nang pinaghahandaan yun eh. Ever since nung naayos yung mga documentation ni Kuya Robin sa tulong po ni na Kuya Val, ni na Ate Edna, and of course si Kalinga Prab, ay yun na dapat ang susunod na gagawin at pag-iipunan yung makarating sa India kahit itong mga bata po ano kasi never pa naman nilang nakita yung mga lolo't lola nila and yung lolo nila pumanaw na rin po yata last year. So yung lola na lang po nila. Eh mukhang hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari kasi si Tatay Robin naman ang nawala sa ngayon. Grabe. Makarating kayo doon. Kasama si Kuya Nico na kasama natin. Hayaan mo, huwag ka mag-alala. Dito kami para sa mga anak mo. Dito ang Team Kalingap. Sanay naman tayo ng ganun eh. Sanay naman tayo ng ganun na sama-sama tayo sa mga problema. Ilang problema pinagdaanan natin. No? Sa papel, sa visa. Yun. Pero natatag tayo. Alam mo yan, Dara. Alam mo kung para mawala yung iyak mo. Para mawala yung lungkot mo. Sabihin mo sa kanya, gusto mo sabihin ngayon. Sige na. Tama yun. Totoo. Tama. Legit. Kailangan talaga yun, di ba guys? Kailangan talagang mailabas niya yung kanyang lahat ng mga kinikimkim niya para maibsan man lang yung bigat na nararamdaman po niya. Sige na. Alam ko may gusto kong sabihin sa kanya. Kanina nga parang sinisisi mo sarili mo eh. Kung sisi mo sarili mo kasi aksidente ang nangyari. Ano? Correct. Sige na. Baka... Kuya Robin. Ano po? Katapalan niyo yung dami ko parang gusto mong sabihin kay Kuya Robin. Unang-una, thank you so much po sa mga hirap niyo po. Yung unang-una po, niyo po akong nakita. Idireto nga po ako kay Kuya Robin, ay kay Kuya Rab, para nga daw po matulungan ako. Yun po. Yun, di ko pa yung malilimutan kasi nung kahit parang wala pa na siyang pera, binigyan niya pa ako agad ng 500 para nga po may pambili nga po kayo pagkain. Tapos po yun, yun nga po, pinunta na nga kami ni Kuya Rab. Tinulungan na po kami, nagkaroon na po kami ng bahay. Tapos, makakaaral din ako ng college. Tapos yun, madami pong opportunity pumasok sa akin simula po nung tigreto pa ako ni Kuya Robin kay Kuya Rab. Natulungan kami. Yun po, di ko po makakalimutan talaga kay Kuya Robin yung mga lahat-lahat na pong pagsisikap na tulungan kami na i-vlog kami minsan kapag kapusta. Oo nga guys minsan nga lang tong mag-vlog si Kuya Robin tapos ganun pa no. And I'm sure merong hindi makakalimutan si Dara na ginawa ni Kuya Robin dun sa bahay po nila no. Kasi yung daanan po bago makarating sa bahay ni na Dara maputik po kasi yun. Ang ginawa ni Kuya Robin doon, sinimentohan niya. Naglagyan siya ng pathway no, para hindi maputikan si Dara. Napanood ko yung video, siya mismo yung gumawa doon. Yun, tuwing tutuntong si Dara doon sigurado, maalala niya si Kuya Robin. Kakamusta lang kami. Yun. Namimiss ko po ikaw, Kuya Robin, sa pag-vlog niyo po sa akin sa bahay. Yun po. Sobrang dami ko po talaga sasabihin. Parang hindi ko lang po talaga masabi. Walang hanggan na pagpapasalamat po talaga kay Kuya Robin kasi hindi po dahil sa kanya. Wala po sa akin yung mga nasa akin po ngayon. Yes, napaka-grateful po ni Dara guys no. Kung sino man po dito nakapanood ng pinagumpisahan sa video ni Dara po ano, na kung saan ay nakatira sila sa parang kinonvert lang na dating parang waiting shed no.
Tapos binuo lang siya. Tapos dalawa sila ni Bea. Dalawa lang sila magkapatid na nakatira doon. Tapos layo-layo pa yung kawayan na dingding na anytime pwedeng pasukin ng masasamang loob. But anyway, pasalamat na lang din tayo guys at wala naman nangyari na gano'n. Hanggang sa mapabahayan na po sila ni Kalinga Prab ng maayos, no? Po, maraming salamat po. Sana po, Kuya Robin, masaya ka na po dyan sa langit. And sana po, gabayan mo po ang pamilya ni Kuya Robin, yung mga anak mo po. Kasi sobrang bata po talaga. Yan sa Ate Pia din po. Malakasin niyo po yung loob niya. Kasi nga po, nag-alis ka na nga po. Maaga siyang umalis. Maaga po siya umalis. At the age of 38 siguro. Ha? Guys, 38 lang si 38 lang si Kuya Robin. Ganun, parang siguro, ewan ko kung bakit, pero sa itsura niya kasi parang nasa 40 mahigit na, But anyway, yun. Grabe. Tapos yun lang po. Maraming salamat po talaga Kuya Robby. Hanggang papasalamat po talaga sa inyo kasi marami po akong utang na loob po sa inyo. Grabe. Tapos yun po nga, nanggigilty nga po ako kasi yung time ng disgrasya po kayo talaga. Yung nablog po talaga kayo sa akin. So yun na nga guys, parang nagigilty siya, nakakaramdam siya ng guiltness. Anyway, hindi naman po siguro si Dara ang nag-suggest na i-vlog siya kasi imposible po yun, Pero kung ganun ang nangyari, kung sakali na si Dara ang nag-request na magpa-vlog siya, yun, pwede siya makaramdam ng guilt po, Pero kung kagustuhan lang naman ni na Kuya Robin, ay dapat hindi siya makaramdam ng gano'n. But anyway, may mga tao talaga, nakagaya ni Dara guys, na kahit ano mangyari, basta may hindi maganda na pangyayari, ay nakakaramdam ng guilt. So, gusto ko lang sabihin, alisin niya sa isip niya para kasi nakakabigat yun guys nakakabigat na hindi naman niya kailangan mag-guilty. Ayun po, hindi ko lang po akalain na last na po talaga yun. Yun po, sobrang nagigilty po ako. Hindi mo naman kasalanan yung Dara. Aksidente ang nangyari. Nagkataon lang na papunta sila sa bahay mo. Pero alam ko naman Dara at ramdam ko yung pasasalamat mo talaga kay Tatay Robby. Kasi ako mismo kilala kita Hindi kayong tao na vocal pagdating sa pasasalamat, sa nararamdaman. Si Dara kasi napakatahimik nito at talagang hindi siya basta-basta magbibitaw ng salita. Lalo na yung pagdating sa kanyang emosyon. Kasi isa rin si Dara sa nakilala ko na napaka-strong, Hindi siya, kagaya ngayon nakita natin, hindi niya gustong makita natin siyang ganyan. At yun, pero alam mo mga ganyang tao kagaya ni Dara, sila yung talagang totoo. Totoo yung mga Correct. nararamdaman. Actually guys, naniniwala ako sa sinabi ni Kalinga Prab po, kunwari, dalawang tao to, kagaya ni Dara, yung isa, hindi masyadong masalita. Bihira lang magpasalamat, pero once nagpasalamat, totoo. Meron din namang isang tao na kada mayat maya nagpapasalamat. Yun naman pala, parang naging na lang niya. Kasama na sa sistema niya yung kahit anong sabihin mo ay nagpapasalamat siya. Pero deep in her or deep in him ay hindi talaga siya nagpapasalamat. So tama yung sinabi ni Kalinga Prab, Masaramdam yung bihira lang magpasalamat pero totoo. Totoo naman yung pinagpapasalamat niya. So yun guys. Yung pasasalamat niya kay Tatay Robin talagang nandito, Ko ay aawi sasamba 1987. Sasambahin at pupurihin ka. Purihin ka sa'yo. 39
Ako ay So, yun na nga guys, no? Grabe. But anyway, condolence pa rin sa family ni Kuya Robin, and para kay Kuya Robin, rest in peace. Ngayon ay anytime pwede mo nang dalawin ang pamilya mo sa India na hindi na kailangan ng eroplano, kasi pag spirit nga daw guys ay kahit saan panig na ng mundo, anytime ay pwede nang pumunta po, ano. Yun lang yung ano doon, and pwede na sila magkita ng tatay niya, no? Minsan may mga time na ano naiisip ko yun kasi ako mismo wala na po akong parents, both wala na sila, no? Minsan naiisip ko na gusto ko sila makita. Kung ano-ano naiisip ko minsan guys, kasi sobra-sobra na yung pagka-miss ko rin sa kanila. Although matagal na panahon nang nawala sila, pero hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na nami-miss ko sila. So yun guys, so hanggang dito na lang, and muli maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa akin, and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. God bless po sa lahat, no? awit sa iyo. Pasalamatan ka ng buhay nito. Purihin ka sa iyong ginawa. Sa buhay kong ito'y mananatili ka. Kahanga-hanga